handa na po kayo? Kasi I remember, no, many interviews ago, Senator, nabanggit nyo nga, may mga tumatawag nga sa opisina ninyo, hindi nyo lang sinasagot. So since then, everything's been quiet, wala kayong natatanggap na mga weird phone calls? Sa ngayon, hinahanap namin yung tao na tumatawag, na siging namumulit sa mga pulis natin na gustong gawin ng affidavit yung mga pulis na magdiin sa amin. Hinahanap namin yung Glenn Cala. May Glenn Cala na pangalan na investigator ng ICC. Nandito ngayon sa Pilipinas. I don't know kung saan nagtatago yan. Sino nagtatago. Andito nakikialam sa atin kahit wala na silang jurisdiction sa Pilipinas. Andito ngayon. So, sige lang, mahanap rin natin yan. May you say the name again, Senator? Ha? Ano pong pangalan? Glenn Cala. Pwede pa Glenn spell? Cala. Glenn. Foreigner. K-A-L-A. Glenn Cala. Investigador daw siya ng ICC na sige tawag sa ating mga pulis. At yung mga pulis ay pumunta sa opisina kung nagreklamo, humingi ng tulong dahil ang kulit daw nitong tao na ito na alam naman nila na walang jurisdiction, bakit kinukulit itong mga pulis para gumawa ng statement laban sa war on drugs. Kailan to? Sen, kailan po yun? When did this happen? Yung pumunta? May mga pulis na pumunta sa opisina ko. Andito may tinatago yan nila. Tinatago nila yung Glenn Cala na yan. Kung sino magkumukup yan, yan yung mga tao na mga traidor sa ating soberenya. Yan yung mga tao na traidor sa ating soberenya ang nagtatago, ang nag-facilitate sa stay at sa ginagawa ng Glenn Cala na yan dito sa ating bansa. Pinoy siya? Si Glenn Cala? Hindi. European. European yan, Glenn Cala. Maraming binigay na sa akin na mga text, mga email, yung tao na yan sa mga pulis na pumunta sa akin at nagreklamo. Pinabasa sa akin yung mga text ng tao na yan na pwede daw silang bayaran kung mag-execute ng affidavit laban sa amin. So, sige lang. Tingnan natin kung gaano kagaling yung Glenn Cala na yan. Senator, balikan ko lang po what you said about Mr. Glenn Cala, an ICC investigator. Actually, he's one of 4 ICC personnel na nabanggit na ni Senator Amy Marcos back in October na nandito nga sa Pilipinas. So, does that mean never na po sila umalis since October? And mukhang humingi pa po daw sila ng security detail from the Philippine government. Would you know if that was granted? Correct yung sinasabi ni Amy. At yung mga tao na yan na tumutulong sa kanila, yan yung mga taksil sa ating soberenya. Dahil lang sa kanilang ibang agenda, willing silang ipagkanulo yung kanilang mga kapwa Pilipino sa ibang bansa. So yun ang mga tao na dapat managot pagdating sa soberenya. Ang tumutulong sa kanila, Senator, follow-up sa tanong ni Pauline, ay mga tao ba kawani ba ng gobyerno or ng police? Like, are they government officials that are helping them or private individuals? Basta, suffice it to say, people from government. Okay. People from government. All right, we thank you for talking to us, Senator Bato de la Rosa.